Amen. So magkakaroon tayo ng preview ngayon. Last na to. Last page na ng ating MR. So tamang-tama yung kanyang mga Bible verses ay conclusion din ng Bible. Ito ay mga ilang bahagi, no, na kung saan ipinakikita sa atin ang bagong Jerusalem. Kaya nandito tayo ngayon para sumilip kung anong meron sa kawalang hanggan. Yan ay walang iba kundi ang bagong Jerusalem. Sapagkat alam natin na ang eklesiya ngayon, no, ay mapapasok doon sa darating na walang hanggan. At yan ay ang bagong Jerusalem. So mga konting bahagi ng bagong Jerusalem, titignan natin ngayon. So ang schedule natin ay week 6, Saturday. Okay. Revelation 21:23. And the city has no need of the sun or of the moon, that they should shine in it. For the glory of God illumined it, and its lamp is the Lamb. Okay. So sabi rito, okay, kasi ito ay ang bagong Jerusalem eh. So sa bagong Jerusalem, hindi na kailangan ng sun o yung araw. Hindi na rin kailangan ng moon, yung buwan. Alam natin, ang sun at moon ay source ng liwanag sa panahon na ito. Diyan tayo kumukuha ng liwanag. Pero sabi niya, sa bagong Jerusalem, hindi na kailangan ng araw at ng buwan. No? At ang nagbibigay ng liwanag dito ay ang kaluwalhatian ng Diyos. So ang magsisilbing liwanag ay ang kaluwalhatian ng Diyos. No? At kanyang bibigyan ng liwanag, no, ang buong lungsod ng bagong Jerusalem. Amen. So ang liwanag niyan. So yun ang pinakita sa atin. O, kaya medyo lang to, pagsilip lang kung anong meron doon. At ito ang makikita natin. Sa 22:4-5, and they will see his face, and his name will be on their foreheads, and they have no need of the sun of a lamp, and they have no need of the light of a lamp, and of the light of the sun. For the Lord God will shine upon them, and they will reign forever and ever. So, inulit na naman to, na sa bagong Jerusalem, hindi na kailangan yung araw at saka yung buwan. No? At wala na rin mga artificial light. Hindi na rin kailangan yung mga gawang ilaw ng tao. Hindi na kailangan. No? At syempre, ang liwanag doon ay ang kaluwalhatian ng Diyos. No? So, at dito, merong isang special na binanggit. Sa bagong Jerusalem, makikita na ang kanyang muka. Amen. So, ngayon, siyempre, ang pagkakita natin sa mukha ng Panginoon, sa loob ng Espiritu. Pero doon, talagang makikita mo na ang mukha niya. So, ito ang mukha ng Diyos at ng Kordero. Kasi sa bagong Jerusalem, binabanggit yan, ang Diyos at ang Kordero. So, yan ang Diyos dyan. No? Diyos na Kordero. Amen. Revelation 22:4 says, and they will see his face. This is a blessing to God's redeemed in eternity. The his in this verse refers to both God and the Lamb. Seeing his face means seeing the face of God and the Lamb. So blessing. So ano bang blessing? Ang makita ang muka, no, ng Diyos na siyang Kordero. Amen. Kaya yan ang blessing. At sa eternity, yan din yung blessing. No? At yung mukha ng Panginoon, yan din yung kaluwalhatian. No? So yan yung mga sinasabi sa atin. Alam nyo kasi minsan, mahirap ilarawan sa view ng ating kaisipan, ano ba itong mga ito eh. Ang hirap.
No, maski ako, hindi ko masyado ma-figure out na sinasabi lang natin to, pero sa totoo, ang hirap ilarawan, ano ba talaga yung meron dyan? Pero okay naman yan. Surprise. No, dun mo makikita, ay, ito pala, ay, kasi itong panahon na ito, panahon pa ng hiwaga eh. Di ba? This is still the age of mystery. So, everything is mysterious. No, you cannot understand. It's very difficult to comprehend. So, yung mga mystery, ang hirap i-comprehend yan. Bagamat tayo, merong espiritu na nagsusubstansya sa mga spiritual na bagay, no, pero mystery pa din ito. No, mahirap talaga ilarawan. Basta tinatanggap natin sa bagong Jerusalem, sabi, wala nang buwan, wala nang araw, yung kaluwalhatian ng Diyos ang liwanag dyan. At dyan makikita natin ang mukha ng Diyos at ng Kordero. Ano sasabihin natin? Amen. Revelation 22:5 says that the Lord will shine upon His saints. In the future, the unlimited glory of God will shine forth as light with Christ as the Lamb in the New Jerusalem. Walang blackout, walang brownout. Unlimited light ang meron tayo dyan. At yan ay ang kaluwalhatian ng Diyos. No? At ang pagbinanggit ang Diyos, ito ay ang Diyos. No? At ang Kordero na walang iba kundi si Kristo. Amen. According to Revelation 21:11, the holy city has the glory of God. Here, the glory of God is the expression of God. God expressed. When God is manifested, that is glory. We have been ordained for this glory and called to this glory. So, paulit-ulit. Kasi ang glory kasi, tuwing babanggitin yan, ang glory ay tumutukoy sa Diyos na naihayag. Anuang panahon na ang Diyos ay naihayag, yan ay kaluwalhatian. Pero sinasabi rin sa atin na tayo mga believer, tayo ay madadala sa kaluwalhatian. Di ba? Sinabi, si Kristo ang pag-asa ng ating kaluwalhatian. At sa Romans 8, sinasabi dyan na may mga ilang hakbangin na may kinalaman sa organikong kaligtasan, katulad ng transformation, conformation, renewing, sanctification. Tapos yung huling-huli, sinasabi niya, glorification. So tayo ay papasok sa isang yugto ng glorification. So naalala ko, sa isang mensahe ni Brother Lee, sabi niya yung glorification daw. Okay, so nilarawan niya yan sa ganito. Yung seed, yung carnation seed, yun ay may buhay ng carnation. Pero seed lang siya. Ngayon, ang kanyang glorification, sabi niya, yung kanyang pamumulaklak, pag namulaklak na, yung carnation, ang ganda ng carnation, yun ay glory, nagmula dun sa seed. Kaya, ang sabi niya, yung seed ng glorification, nasa atin ngayon. Yan ay walang iba, kundi si Kristo. At isang araw, yung Kristo na yan, maihahayag sa atin. At yan ang ating kaluwalhatian. So, yun ang definition ng kaluwalhatian pagtungkol sa atin. No? Pero, ang Diyos naman, okay, at ang Kordero, na maihahayag ng malaking kahayagan sa bagong Jerusalem, yan ang kaluwalhatian ng Diyos. At ito ay makikita sa mukha ng Panginoon. Amen. Eventually, we will be glorified with Christ. To bear the glory of God for God's expression in the New Jerusalem. In the holy city, both the lamp and the light refer to God's glory. So yung lamp, yung light, yung mukha ng Panginoon, lahat ito ay tumutukoy sa kaluwalhatian ng Panginoon. At dadating ang panahon, tayo papasok din sa kaluwalhatian. Ito ay ang lubusang
pagpapahayag ni Kristo na naihasik sa atin ngayon. So ano bang itsura natin noon pag na-glorify na tayo? Ano itsura natin? Isipin mo. Basta ito ang pwede ko sabihin. Sa panahon ng ating kaluwalhatian, ang ating kahayagan ay ang Diyos din. Mahahayag ang Diyos sa atin. Kaya nga, minsan sinasabi natin meron akong Kristo sa loob ko. Sasabihin ng mga kapitbahay mo, mga kamag-anak mo, meron ba? Pakita mo nga. Hindi mo maipapakita ngayon. Pero mag-intay kayo sa araw ng glorification ko. Makikita nyo yung Kristo na nasa loob ko. Ihahayag niya yung sarili niya sa atin. Kaya wala akong salita para i-describe ko kung anong itsura niyan. Basta si Kristo, ang pag-asa ng ating kaluwalhatian. Sa panahon na siya ay maihayag sa atin. Yon ang panahon ng kaluwalhatian natin. Wala naman tayong sariling kaluwalhatian Wala tayong glory. Ano nga tayo earthen vessel Pero yung treasure na nasa loob natin, isang araw, siya ay lubos na maihahayag, yan ay ang panahon ng ating kaluwalhatian. Amen. The whole city of the New Jerusalem is God. The light is God, its glory is the expression of God, and its appearance is God. God Himself revealed to the nations. All of these should be found in the church life today. The church is God's temple. God Himself in the church is our dwelling place, and He is also the light that shines out through us to our neighbors. This shining out is also the glory and appearance of the church. This is the church life. Amen. So, yung church kasi, pag napasok doon siya yung magiging bagong Jerusalem. Kaya sabi niya, dapat yung church ngayon, meron din pagtugma sa bagong Jerusalem. Halimbawa, ang bagong Jerusalem ay Diyos mismo. Diyos mismo yan. Ang liwanag ng bagong Jerusalem ay ang Diyos mismo. Ang glory ng bagong Jerusalem ay ang kahayagan ng Diyos. Ang appearance, yung kanyang itsura, ay Diyos din, na naihayag sa mga bansa. Ngayon, dahil ang bagong Jerusalem, bawat aspekto niya ay Diyos, 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 Diyos. Yung church na magiging ang bagong Jerusalem, dapat ganyan din ngayon. Ang kahayagan ng church dapat ay ang Diyos din. Kapag mayroong pumasok ng mga tao, kasi ang church ngayon ay ang pagpupulong. Pag mayroong pumasok na tao sa loob ng pagpupulong, dapat ang naihahayag natin ay ang Diyos mismo. Ang naririnig niya na ating mga pagsasalita, ang kanyang pinakikinggan, ay ang Diyos mismo na nagsasalita sa gitna natin. Ang eklesiya ay pinananahanan ng mga believer. Siya yung ating dwelling place. Diba? Kaya ang eklesiya bilang ating tahanan ngayon, dapat ang Diyos din mismo. Ang liwanag ng ating eklesiya na sinisilay natin sa ating mga kapitbahay, dapat ang Diyos. Kaya dapat walang pagkakaiba ang eklesiya sa bagong Jerusalem. Ang pwede lang nating sabing pagkakaiba, kasi ang bagong Jerusalem, na-consummate na siya, napasuktul na siya, fully developed na siya. Pero yung eklesiya, siya yung magiging bagong Jerusalem. Walang bagong Jerusalem maliban sa church. Pag inalis mo itong church, winipe out mo, walang magiging bagong Jerusalem. Yun ang ibig sabihin yan. Na ang bagong Jerusalem ay ang eklesiya na mapapasok doon, makukonsummate siya. Walang iniwan yung seed
Yung carnation, yun yung seed. Pag tinapo mo yung seed, walang carnation na lalabas. No? Ang ating kaluwalhatian ay si Kristo na nasa loob natin. Ang sino man na walang Kristo sa loob niya, wala siyang kaluwalhatian. No? So yun yung ibig sabihin nun. Kaya ang eklesiya, dapat si Kristo. Ang kanyang tinig ay si Kristo. Ang kanyang ulo ay si Kristo. No? Ang kanyang kahayagan ay si Kristo. Ang kanyang liwanag sa panahon na ito ay si Kristo. Then, tugma siya sa bagong Jerusalem. Amen. When God completely finishes His work in the church, it will be transparent city. All the gold in the New Jerusalem is transparent, transmitting the effulgence of God, so that by its light, all the things may arise at the oneness. The light effaces death in all things and heads up all things. The city diffuses the light shining upon the nations. Amen. So yung church, pag natapos na ang church. Kasi sa Bible, di ba, sabi niya, hinuhugasan niya yung church, pinapasakdal niya, okay, inaalis niya yung mga blemish, yung mga wrinkles, okay, yung mga spots, inaalis niya, pine-perfect niya yung church. Ang perfection ng church ay ang maging ang bagong Jerusalem. No? So yan yung sinasabi sa atin dito. No? At ang kanyang effulgence, ang kanyang ningning ay ang Diyos mismo. No? Revelation 21:24 tells us that the nations will walk by the light of the shining from the New Jerusalem. Even after the millennium, the nations will live on the new earth as the peoples. These nations will have kings who will bring their glory into the city. In eternity, we are the redeemed ones, will be the royal family ruling over the nations. Yung nations, saan ba nanggaling itong nations? O tinatawag natin mga bansa. Ito mga bansa kasi, ganito siya. Ito ay mapuproduce, no? Una, sa millennium, sa millennial. Makakapasok sila dyan. Yung mga bansa ay, ano naman yan eh, walang buhay ni Kristo. Hindi mga believer ni Kristo yan eh. Kaya lang, pagbalik ng Panginoon, yung mga buhay pang mga unbeliever, okay, merong isang bahagi sila, okay, natutulong sa mga believer. Yan ay mangyayari sa Great Tribulation. So sa panahon ng Great Tribulation, marami mga believer ang maiiwan pa. Hindi sila mara-rapture. No, ang lungkot, hindi sila na-rapture. Ang ibig sabihin, hindi nila nagawa na maging overcomer. Kaya maiiwan sila at dadaan sila sa matinding kapighatian. At sa panahon ng matinding kapighatian, na sobrang kapighatian, no, etong mga nations, meron mga ilang bahagi na tutulong sila doon sa mga naiwan ng mga believer. Bibigyan nila ng pagkain, damit, tubig, no, lalo yung mga nakulong na mga believer, kasi yan ay panahon ng paghahari ni Antikristo. Kaya magiging mahirap ang buhay dito. Great Tribulation nga eh. Pag tinagalog mo, matinding kapighatian. Ngayon, ito mga bansa na to, na nagkaroon ng bahagi para tulungan yung mga believer na naiwan dito. Gagantimpalaan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, sa paghahatol ng kanyang kalwalhatian. No, gagawin silang mga bansa, no, wala silang buhay ni Kristo, i-restore sila. Restored sila. At mababago rin sila. No? At ang unang destination nila ay yung Millennial Kingdom. At doon sa Millennial Kingdom, sila ay magiging mga bansa na paghaharian ng mga overcomer. Kaya yun yung istorya, paano na-produce itong mga nations. O yan, dinagdagan ko kayo ng bonus.
Tapos pagdating sa bagong Jerusalem, kasi yung millennial kingdom, 1,000 years of kingdom lang yun eh. Hindi naman yun matagal eh. O, matagal din, 1,000 years eh. No, na sila ay magiging nation. No, at syempre, pagkaraan ng 1,000 taon, mapapasok doon na yung bagong Jerusalem. So yung mga believer sa bagong Jerusalem, okay, yung mga believer na hindi naging overcomer, siyempre dumaan na sila sa disiplina na 1,000 taon, maadadala na rin sila sa bagong Jerusalem. No? At yung mga naghari doon sa millennial, sila rin ay maghahari sa bagong Jerusalem. Ay yung mga nations, okay, sila rin ay magiging nations, mamamayan sa bagong Jerusalem. At syempre sa bagong Jerusalem, yung remnant ng mga Jew, andyan din. So sa bagong Jerusalem at millennial kingdom, 3 klaseng tao. Yung Jew na tinatawag na remnant, no, yung mga pinili, no, at tinatakan. No, hindi rin yan nanampalataya sa Panginoon, pero malilipat din yan. At sila ay magiging mga saserdote ng Diyos. Kaya ang mga Jew, mga saserdote, ang mga believer, mga hari, ang mga nation, sila yung magiging mamamayan. So yan yung bagong Jerusalem. Okay. Wala na Satanas, syempre. Si Satanas ay sa New Jerusalem, naikas na siya sa lake of fire. Wala na siya. Tapos na. Todas na siya. No? Pero sa millennial, ikukulong lang siya ng 1,000 taon. Hindi pa siya agad-agad ilalagay sa lake of fire. Pagkaraan ng 1,000 taon, i-release siya sandali. No? At mag-i-instigate siya ng rebellion sa mga nations. Naku, yung mga nations, magre-rebel pa rin. Pagkatapos ng 1,000 taon, pagka-release ni Satanas, magkakaroon ng rebellion. Talaga rin naman. No? At mawa-wipe out lahat ng mga rebelde sa panahon na yan. At si Satanas ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Wala na talaga siya. No? At darating na yung panahon ng walang hanggan. No? At iiral na ang bagong Jerusalem. At itong lumang langit at lumang lupa ay tutupukin. Ibababa ng Diyos ang isang bagong langit at bagong lupa kasama ang bagong Jerusalem. So yan yung eternity. O, kailangan, kabisado nyo yan. Amen. Okay, so the nations will walk by the light of the New Jerusalem, an organic building. Thus the entire eternal kingdom of God will be under the shining of God's glory in the Redeemer through the redeemed as the diffuser. Oh, ganito siya. O sige, basahin ko muna. The eternal kingdom of God includes the New Jerusalem and the nations around it. The redeemed who constitute the New Jerusalem are the kings to reign, and the nations around the New Jerusalem are the subjects. Amen. So dito kasi hindi naman masyadong binanggit na yung Jew eh. Ang binibigyang diin ay yung mga believer na maghahari sila. Okay. Hindi na sa 1,000 taon, magpakailanman. No? Tapos sabi niya, sa New Jerusalem, okay, andyan pa rin ang liwanag, no, na nanggagaling sa New Jerusalem. Ang magiging liwanag, okay, parang diffuser, ay yung mga believer naman. No? At yung mga nations, lalakad sila sa liwanag ng New Jerusalem. At sa New Jerusalem naman, ang Diyos ang pinanggagalingan ng liwanag, pero yung mga nations, para makalakad sila sa liwanag, hindi direkta sa Diyos, kundi sa pamamagitan ng mga believer, ng mga diffuser. Ibig sabihin, reflector sila. So, yan yung yan yung paglalarawan eh. Kaya nga, sinasabi ko lang ito, pero mahirap talaga ilarawan siya. Pero ganun ang talagang sinasabi. Diffuser tayo.
sa panahon na yan. Nagre-reflect tayo ng liwanag sa mga nations. Pero ang pinanggagalingan naman ng liwanag natin ay ang Diyos. Mula sa Diyos, okay, tayo ay nagiging baliksinag, no, ng liwanag na tinatanggap natin sa Diyos. Kaya diffuser tayo. Diffuser tayo. Amen. Pero sa posisyon, tayo ang mga royal people, mga makaharing tao sa bagong Jerusalem. So ibig sabihin, yung mga believer, sila yung mag-occupy ng pagiging kasamang hari ni Kristo para maghari. Yung mga nations naman, nations din sila. Amen. Tapos kung tawagin yung mga nations dito, subjects, tagasunod. Sila ay paghaharian, no, ng mga kasamang hari ng Panginoon. Siyempre, yung mga believer yan, mataas ang posisyon. Royal sila. Kingly. Kasi may buhay tayo ng Panginoon eh. Ang Panginoon natin, king yan eh. Kaya dahil dyan, meron tayong kingly life, kingly position. Pero yan ay sa bagong Jerusalem. At sa millennial, mag-uumpisa na rin yan. Yung kaharian ng pagpapakita, mag-uumpisa ng paghahari dyan ng mga overcomer. Pero sa bagong Jerusalem, hindi 1,000 years, forever and ever. Kaya yan lang yung mga description na pasilip na ng bagong Jerusalem. Ano ba meron dyan? Yan yung pinakikita sa atin dito. At ako, binabanggit ko rin yung darating na kaharian sa kanyang pagpapakita, yung millennial kingdom. Kasi pagkatapos ng millennial kingdom, okay, ang susunod ay ang bagong Jerusalem. Kaya sinasabi natin, yung kingdom, meron siya mga aspects. Ngayon, reality siya. Dahil merong espiritu, merong buhay na nagdala ng realidad ng kaharian sa ating gitna ngayon. Kaya itong buhay na ito, pinaghaharian tayo ngayon. At sama-sama tayong pinaghaharian bilang eklesiya, kaya nandito ang kaharian natin, ang kaharian ng Diyos. Kaya lang, hindi nakikita, reality siya. Pero, pagdating ng Panginoon, dadali niyang una yung millennial, 1,000 years. Bakit may ganyan? Kasi reward yan eh. Yan ay reward, kingdom reward yan. At pagkatapos niyan, okay, dadali na niya yung bagong Jerusalem, ang kaharian sa kawalang hanggan. Amen. In their relationship with God, the subjects, so yung subjects dito, ito yung mga nations. The subjects will walk in the light of the New Jerusalem. For their human affairs, they will live under the light of the sun, created by God, and the lamp made by men. But in the matters related to God, the nations as the subjects will walk in the divine light. So ano ibang ibig sabihin nito? So sa nations, nandun pa rin yung araw, yung sun, na kanilang lalakaran. Pero pagdating sa spiritual, yun ang sinasabi rito, okay, ang kailangan nila, yung sa divine light, ay yung mga believer, na nabibigyan ng liwanag mula sa Diyos. Yun. So, ibig sabihin, yung mga nations, magkakaroon din sila ng spiritual aspect na kung saan kailangan nilang liwanag pagdating doon sa ganung aspect, hindi nila maaasahan yung araw. Physical lang yun eh. Kailangan nila ng liwanag na manggagaling sa mga believer. Kaya sabi dito, but in matters related to God, the nations as the subjects will walk in the divine light. Kaya divino yung liwanag pagdating sa mga bagay ng divino. So may ganung aspect. The New Jerusalem, the ultimate consummation of God's building, is a full picture of today's church life. If we are such a miniature of the holy city, we will shine forth with God as the light. Then the unbelievers
the worldly people will walk in our light. We will enlighten everyone around us. Kasi ngayon, ang eklesiya, okay, ay nandito pa sa lupa, no? At hindi pa siya napasok doon. Ang mga believer, nandito pa. Tayo ang eklesiya. Pero dapat, bilang eklesiya, meron ng liwanag sa gitna natin upang yung mga worldly people, yung mga bansa ngayon, makatanggap sila ng liwanag mula sa atin. So yun yung ibig sabihin, na kung kailangan nila ng liwanag ng Diyos, pupunta sila sa mga believer, sa meeting, okay, sa salamuha. Kaya tayo, ang pinaka-duty natin ngayon, dalhin itong liwanag na ito sa mga tao sa sanlibutan. So yan yung eksena sa Bagong Jerusalem, ang mga bansa tatanggap ng liwanag sa mga believer. Eksena naman sa church life ngayon, na siyang magiging Bagong Jerusalem, yung mga worldly people, dapat nagtatamo ng dibinong liwanag mula sa mga believer ngayon. Kaya mag-home meeting kayo, magbisita kayo ng mga unbeliever, kapitbahay, kamag-anak. Silayan natin sila ng liwanag. Tayo ang dapat pagbigay ng liwanag. At yung liwanag na yan ay walang iba kundi ang Diyos mismo. No? So yan yung ating responsibilidad ngayon. No? Upang sa ganon, magkaroon ng miniature, okay? Magkaroon ng foretaste ang Bagong Jerusalem sa panahon natin. Yeah, so, di ba? Ang ganda. Amen. Amen. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan na ito. Salamat, binigyan mo kami ng pananaw tungkol sa darating na walang hanggan, ang pagpapasok doon ng eklesiya upang maging ang Bagong Jerusalem. At sa panahon na yan, Panginoon, ikaw ang tunay na liwanag. At sa panahon na yan, Panginoon, ang mga mandaraig mo, ihirangin mo bilang kasamang hari mo. Panginoon, sa panahon ngayon, kami nasa loob ng eklesiya. Nawa ang eklesiya mo ngayon ay maging miniature, pagsasalarawan, Panginoon, at pamumuhay ng Bagong Jerusalem. Panginoon, nawa sa panahon na ito, maihayag mo ang iyong larawan, ang iyong liwanag sa pamamagitan ng eklesiya. Salamat, Panginoon. Amen.